Dalawang lugar na kasama sa areas of concern ng Commission on Elections ang inalis na sa red category. Mas bababa na rin ang naitatalang election-related violence at may unang balita si Dano Tingkungko. Kumpara sa pagsisimula ng campaign period noong Pebrero, nabawasan ng 2 ang mga lugar na itinuturing na nasa red category o yung may mga seryosong banta ng election-related violence. Nasa 36 na lamang ito base sa datos ng COMELEC. Pinakamarami dito sa Lanao del Sur at Maguindanao del Sur at ilang lugar sa Isabela, Masbate, Western Samar at Negros Oriental. Naging orange yung iba. In fact, mayroon nga bigla na lang naging green. Ito po ay produkto at resulta noong pagsasama-sama ng mga report na sinubmit ng mga Regional Joint Security Command Center at ng Philippine National Police na inadapt naman ngayon ng Commission on Elections. Dati ang tinitingnan lagi yung kasaysayan ng lugar election-related incidents, pero ngayon kasi ang tinitingnan nila yung pinaka-latest for the last 3 months, ano ba ang nangyari? Meron bang pagbabago doon sa peace and order situation? Ayon sa COMELEC, sa ngayon ay mas mababa pa rin ang naitatalang election-related violence kumpara noong eleksyon 2019 at 2022. Wala rin sa ngayong lugar na inirerekomendang ilagay sa ilalim ng COMELEC control. Habang kausap natin ng CPNP, tinanong natin meron na bang dapat mailagay sa COMELEC control. Sinabi naman niya talaga wala pa. At wala pa rin sila nakikita na dapat malagay sa ganyang klaseng category. Tayo rin dito sa COMELEC, wala rin tayo nakikita pa. Paglilinaw ng COMELEC, ang assessment ng mga lugar sa COMELEC areas of concern ay para lang malaman kung saan mas dapat dagdagan ang pag-deploy ng kanilang tauhan at security personnel. Pwede rin daw itong magbago lalo na sa simula ng local campaign period sa March 28. Sa end-bank session ng COMELEC, isa sa mga resolusyong ipinasa ang panibagong reclassification ng areas of concern at exemption sa mga ayuda na pwedeng ibigay sa kasagsagan ng local campaign period. Nag-turnover naman ang Japanese government sa COMELEC ng mga satellite communication equipment, firewall at iba pang mga gamit na ide-deploy sa mga tanggapan ng COMELEC lalo na sa mga lugar na hirap ang signal. Sa pamamagitan ito ng United Nations Development Program o UNDP. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.